tulog na. Umiiyak ang hangin, pinipilit na ako ay tulala. Pinalit na iniwan langit, pinapos ng liwanag. Iniwan ako'y hindi makikita. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Magbisig mo ang hulihan hanggang matapos ang hugos. Ang lipas ng pagod at luha, ay bukit ko. Pagkakal na pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ang aking puso. Nagtagumpay ang tubo, pagkalakas mo ang dakilang sama. Tuloy ang awit, tuloy ang talian, ito'y walang hukay. Ang ilong ng papuri ay hindi mabibigil, hindi matutuloy. Tuloy, tuloy ang awit na sa'yo. Sama! Tuloy ang awit, sigaw ang aking puso. Pagtagumpay, sino lahat ng nagtagumpay ng Panginoon? Pagkalakas mo ang talisaya. Tuloy ang awit, tuloy ang talian, ito'y walang hukay. Ang ilong ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy, tuloy ang awit para sa'yo. Hallelujah! Lahat ng pinagtagumpay ng Panginoon ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Muling gamit Diyos! Hallelujah! Ang pag-ibig ng Panginoon ay katulad ng ilog. Walang makakapigil sa pag-agos, walang tigil sa pag-agos. Ang biyaya ng Panginoon ay walang hanggan. Hindi natatapos. Hindi po natin kaya sukatin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Panginoon, narito po kami. We humble ourselves, Lord God. Nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Ang puso, Panginoon, na handang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo, aming Diyos. We believe, Lord God, that you are in the midst of us. Your presence, Lord God, is here. Ang iyong banal na presensya, Panginoon, ay malayang kumikilo sa lugar na ito, Panginoon. Tunay nga, aming Diyos, kayo ang maghari sa puso ng bawat isa. Sapagkat pag ikaw ang hari, pag ikaw ang hari sa aming puso, ang pag-ibig mo, ang mananahan sa amin, kayo po ay manahan sa amin, aming Diyos. Narinig ko kami ang Diyos. Sumasamba, tinataas ang iyong pangalan sa lugar na ito. Ikaw ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, ang tanging nagmahal sa amin. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo, nagpapakong nagsusumamo.
maging dapatin mo. Ikaw ay mawastan, makalita, sa'yo ay pumisan. Taas natin ang ating tinig sa Panginoon. Ang nagpapakumbaba. Maging dapatin mo, ikaw ay malastan, makalitan, sa'yo ay pumisan. Lord, ikaw ay mamasdan, makalitan, sa'yo ay pumisan. Tuurin mo ang buhay ko'y naging ganyan mong tahanan. Tulungan ang iyong wagas na pagsikap. Daluyan ang walang hanggang mga pagulit na samba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at lagi. Loobin mo ang buhay ko'y naging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsikap. Daluyan ang walang hanggang mga pagulit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuring pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lahat ng tinig ay lumahan sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuring pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuring pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Dakilang
Maghari Diyos. Maghari ka. Maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka. Sa maghari ka, Diyos. Maghari ka. Maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon Jesus, maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Panginoon Jesus, maghari ka. Maghari ka, aming Diyos. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka, aming Diyos. Kaya ang pinakamataas ang pulong pagsamba. Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon. Tuloy nga o Diyos na Maghari ka po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Sa bawat buhay ng isa sa amin, Panginoon. At tunay nga o Diyos, Panginoon, na ang buhay na ito, Panginoon, ay tunay na maging tahanan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa nagdaang panahon na binigay mo po sa bawat isa po sa amin, Lord. Tunay nga sa panahong ito, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, ang aming kahilingan, Panginoon, na maging banal na tahanan, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, Panginoon. At tunay na maghari ka, O Diyos, dahil sa Panginoon, sa mga panahon nangyayari ngayon, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang aming bansa, Panginoon, ay dumaranas ngayon, Panginoon, ng iba't iba, Panginoong pagsubok, Panginoon. Lord, tinataas po namin, Panginoon, sa inyong harapan ng aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Especially po sa aming pong mga namumuno sa aming pong bansang ito, Panginoon. Lord, meron pong mga bagay, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang nagsasaayos ng bawat bagay, Panginoon. At nilalagay mo sa kaayusan, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, O Diyos, na sa mga nangyayaring ito sa aming pong politika dito sa aming bansa, Panginoon, ay magkaroon, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, at huwag mo ipahintulot ang kaguluhan, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na maglagay ng bawat Pilipino, Panginoon, sa kanila pong puso, Panginoon, yung kapayapaan, Panginoon, na maging maingat, Panginoon, sa kanilang mga kilos, Panginoon, sa kanila pong mga gawa, Panginoon.
na maging mahinahon, Panginoon, ano man ang kinakaharap, Panginoon, na aming pong bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, amin po itinataas sa inyo, Panginoon, yung mga hindi nararapat, Panginoon, sa amin pong gobyerno, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-alis nito, Panginoon. At panatilihin mo, Panginoon, yung mga politiko, Panginoon, na tunay sa kanilang puso na sila po'y maglilingkod sa bayan at gagawin, Panginoon, ang kanilang tungkulin, Panginoon, bilang inihalal ng mga tao, Panginoon. Kaya Lord, kayo po ang patuloy, O Diyos. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming Senado, ang aming Kongreso, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, ang aming Pangulo, Panginoon, ang aming Presidente. Hanggang sa pinakamababang pwesto ng aming politika, Panginoon, dito sa aming bansa, ay patuloy, O Diyos, na sila po ay iyong hipuin, Panginoon. Ang kanilang mga puso, O Diyos, na maglingkod, Panginoon, ng may takot sa iyo, Panginoon. Na maglingkod ng tapat, Panginoon. Ano man ang kinakaharap ngayon, Panginoon, naming bansa, Panginoon, patuloy namin itong itinataas sa inyo. Ano patuloy na magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, Panginoon, at pagkakaisa, O Lord. At sa oras din pong ito, Panginoon, namin pong itinataas sa inyo ang aming kapatid. Si Senator Joel Villanueva, Panginoon. Lord, ikaw po ang nakababatid ng kanyang puso. Ikaw po ang nakakita ng kanyang isipan, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na siya po'y samahan mo, Panginoon. Sa kanya pong pinagdaraanan, Panginoon, at kinasasangkutan, O Diyos, na kontrobersyal, O Lord. Lord, wala pong ibang mananalangin sa kanya, Panginoon, kundi kami mga kapatid niya sa Panginoon, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, na nariyan ka, O Lord, na lagi, O Diyos, na sa amin ay gumagabay, Panginoon, kung paano mo kami ginabayan, Panginoon. Sa buhay po namin ito, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon. Kay Senator Joel Villanueva, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang sumama sa kanya. Hindi po namin alam, Panginoon, ang katotohanan, Panginoon. Ngunit ikaw po, Panginoon, ay nakababatid ng kanyang puso, ng kanyang isipan, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na maibagsak at maigupo siya, Panginoon, ang kaaway, Panginoon. Patuloy, O Diyos, niya po'y samahan mo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos, ay merong labang spiritual, Panginoon. Kaya, Lord, amin po siyang sinasamahan, Panginoon. Sa spiritual na laban na ito, Panginoon. Lord, alam mo, O Diyos, ang kanyang puso, Panginoon, ikaw ang nakababatid nito, Panginoon. Kung meron mang pagkukulang, kung meron mang pagkakamali, Panginoon, alam mo rin, O Diyos, at ikaw rin po, Panginoon, ang magpaparusa, Panginoon, sa mga taong nagkakasala at nagkakamali, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, na binigay mo na alalahanin namin sa Panginoon sa panalangin ang aming mga kapatid, Panginoon. Lord, ganun din, O Diyos, dalangin namin sa oras na ito, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, si aming kapatid na si Joel Villanueva, Panginoon. Ganun din ang lahat ng leaders, Panginoon. Amin po mga pastors, bishop, Panginoon. Mga elder, sa buong bansa, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na sila po'y samahan mo. Nabigyan mo sila ng katatagan, Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon na marami, Panginoon, na tunay, O Diyos, natukso sa aming paligid, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin, Panginoon, na sila po'y samahan mo, Panginoon. Patnubayan mo po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang aming mga lingkod na ito, Panginoon. Na patuloy, O Diyos, na makalakad, na mayroong katapatan, Panginoon. May kabutihan, Panginoon, sa kanilang mga puso, O Diyos. And Lord, ganun din po, especially, Lord, and all the families, Panginoon. Ang mga Kristiyanong pamilya, Panginoon, patuloy, O Diyos, itinataas sa inyong harapan, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, patuloy, O Diyos, na maging sentro ng bawat family, Panginoon. Ng bawat Christian family, Panginoon, lukuban mo po sila
ng iyong banal na Spirit, banal na dugo, Panginoon, na patuloy na ikaw ang mag-guide mula po sa mga anak, sa mga magulang, Panginoon. Na tunay, O Diyos, na kung di namin siselyuhan, Panginoon, ang bawat pamilya, O Diyos, dahil ito, Panginoon, ang unang sinisira ng kaaway, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy mo po sila. Lukuban ng iyong banal na Espiritu at iyong banal na dugo ang bawat pamilya, Panginoon. Ang pagkakaisa, Panginoon, ay nagmumula sa iyo lamang pag-ibig, Panginoon, ay pagkaloob sa bawat pamilya, Panginoon. And Lord, patuloy, Panginoon, na sila po, ano man ang kanyang pangangailangan in every family of this church, Panginoon. Every family, every Christian family, Panginoon, kayo po ang magkaloob, O Diyos. Lord, maraming salamat po. At patuloy, O Diyos, kaming nagpapasalamat at itinataas ang lahat ng aming panalangin na ito, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, sa oras pong ito, sa amin pong mapapakinggan, na iyong mga salita ay patuloy, O Diyos, muli pong aming hinihiling, nabuksan pong muli, Panginoon, ang aming pong mga puso, ang aming pong espiritual na pandinig at pangunawa, Panginoon, upang makita namin ang mensahe ng iyong mga salita sa aming buhay, sa bawat isa po sa amin. Ikaw po, Panginoon, patuloy na magtago sa iyong likuran, ang tagapaghatid ng iyong salita upang, O Diyos, na ikaw ang tunay na makita lamang, Panginoon, at mataas sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa nag-iisa namin tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Okay, magandang umaga po at kayong magkakasama-sama ngayong umaga sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po natin pag-aralan, ay meron po akong napansin sa kapag ka po pupunta ako rito ng linggo ng umaga, na sa bandang ganun po namin ang isang simbahan. O bago po tuloy, maaari ba yung mga kabataan na hindi po naman involved do sa gawain, do sa mga bata, ay lumagay po rito sa ating loob ng simbahan? Okay, tutuloy ko po. Ang napansin ko po ron, sila ay lalabas at merong papasok. Makita po natin doon, nabuo ang pamilya na pumapasok sa isang simbahan. Pagkatapos, buo rin silang lalabas na magkakasama ang pamilya. Ito po yung nakita ko na napakaganda na ginagawa nila. Merong magnobyo o mag-asawa, silang sabay-sabay silang pumapasok at lalabas. Ito yung hinahanap ng Panginoon sa mga mananampalataya na sinasabi, kami ay Kristiyano. Halos gusto ko pong isa-isahin. Tulad po ngayon, ang ating upuan inihahanda na maayos, maghahanda na maari paramihin, pero ang totoo po ay hindi dapat magparami ng upuan. Ilan po ang bakante na upuan? Wala ating mga kapatid. Kanina sa pag-aaral, napansin ko po, merong nanghihina, lapitan. Totoo ba sila nanghihina? O sila'y nadadala lang ng mga kabataan na kaibigan nila para dadako sa bahay-sambahan? O dahil binata at dalaga na akay,
Pero purihin ng Diyos na papapasok, baka ito rin ang paraan para sila'y makakilala. Ang hirap abutin ng pag-iisip natin ang hangarin ng Diyos o ang layunin ng Diyos. Kaya ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pangyayari. Ito ay totoo at hindi natin matutulusan to. Pero bago natin pag-aralan ang aklat ng Hebreo, isang talata lang po ito na magbibigay ng liwanag sa atin. Hebreo 12, verse 1. Ito lang po talatang ito. Ang ating pag-uukulan. Babasahin ko po at nakikita rin po ninyo. Sabi rito, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Tayo po ay saglit na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa Diyos. Nawa Panginoon, maunawaan namin ang nilalaman po ng bahagi ng salitang ito, dakilang Diyos. Nawa buksan niyo po ang aming puso at isip. Ano yung layunin niyo po? Ano po yung inyong hangarin na totoo sa aming buhay para kami ay makarating sa inyong luklukan, Panginoon. Umaasa po kami ngayong umaga na maunawaan po namin ang lahat na ito. Okay, hindi ko po alam kung ako'y papansin niyo po, uupo, tatayo. Hindi ko alam kung ako'y makakatagal ng 1 oras o kalahating oras. Dahil medyo napapagod po yung aking isang tuhod. Naunawaan naman niyo ang nangyari sa akin. Okay. Mayan lang. Okay, siguro po ang tatlong pag-aaralan natin dito ay yung saksi at balakid at yung kumakapit sa atin. Atin mo ng pag-aralan yung saksi. Sino po ba ang tinutukoy dito ng saksi? Hindi po yung saksi ni Jehovah. Hindi po. Gusto ko lang mapatawa kayo para sumaya ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Kapag ka po isang palaruan o basketball, anumang uring palaruan, maraming nanonood, maraming saksi. Pero ang mga saksing ito, kung sa basketball, magkalaban ang dalawang team. Hindi sila nagkakasundo, itong mga saksing ito, at nag-aaway pa dahil pumapanig sa magkabila. Dito po ang tinutukoy na ang sinasaksihan ay tayo. Ano yung nagagawa natin? Sa ating tahanan o sa labas ng tahanan o sa nangyari sa akin, ano ang narinig kong saksi? Merong nung Friday, galing po ako sa ospital. Ang sabi nung isa, Daddy, salamat, nakakalakad ka. Nakakalakas ng puso ng pananampalataya. Na sa kabila ng ganitong nangyari sa akin, ay merong naniniwala sa Diyos. Ang sabi niya, salamat sa Panginoon, nakakalakad ka, Daddy. Ito yung mga saksi
na hindi nakakita sa nangyari sa akin. Pero alam nilang nangyari sa akin at sila'y naniniwala na ako ay makakalakad dahil sila'y iisa ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Alam niyo, pagkasabi ay saksi, napakahirap abutin minsan. Doon po sa amin lagi akong nagmimensahe, lagi ko sinasama yung gawain ko sa barangay. Meron doon nagsalita. Doon po ay, minsan kahit po hindi ako nag-aral, nakakagamit ako ng English, pero di ko alam kung sala. Ganyan po. Sabi tuwing huling Lunes ng buwan, sasabihin niya, sabi ng isa, every last Monday of the month, may meeting tayo. Sabi ng isa, huwag ka nang mag-English. Huwag mo nang Englishin. Sabi, bakit? Meron tayong marunong bumasa ng English, hindi naunawaan. Alam ko po, ako po yun. Ako po ay 6 na grado lang. Hanggang doon lang po ako. Hindi po masakit sa loob ko yun. Dahil totoo. Merong saksi na nagsasabi ng totoo. Merong saksi na hindi nagsasabi ng totoo. Mamaya malalaman natin sino ba ang tunay na saksi. Unti-unti nating aabutin yung sino ang tunay na saksi. Sa totoo lang po, meron akong hinawakang kaso na naging magtatrabaho ng RFM. At habang hinaharap namin ang kaso niya, naungkat niya na merong kasama ako na mataas sa RFM na siya ay talagang magiinom ng alak. Sabi niya, ang pangalan niya ay si Benny Navarrete. Sabi niya, sako, Sir, pastor po namin yun. Ay salamat sa Panginoon, nagpastor na siya. Dahil talaga siya ay magiinom. Alam ko po yun. Dahil ako ay naging barangay tanod, paret-pareto rin po ako sa RFM. Totoo po na siya ay pastor na ngayon. Ang sabi niya, salamat sa Panginoon. At siya ay nagbago. Isipin nyo, dahil sa kwentuhan lang namin, nalaman niya na si Benny Navarrete na kilala niya ay pastor na. Diba? Napakasarap na mabahagi na nagamit tayo na ang ating kasama ay pastor na. Ito yung hinahanap sa atin. Sa totoo lang, sino ba ang tunay na saksi? Tulad sabi ko sa inyo, hindi si saksi ni Jehovah. Merong totoo na saksi at ito ay makikita natin sa aklat ng Pahayag 1:5. Okay, sabi po rito, basahin ko po, buksan niyo po ang inyong Bible dahil di po nakalagay dyan, then makita lang po ninyo. Pahayag 1:5. Sabi po rito, hindi ko na mabasa. Mapipilitan yata ako magsalamin. Okay, sabi po rito, sa 5. At mula kay Hesus Kristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan
at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Makita po natin, ang totoong saksi ay ang Panginoong Hesukristo. Tayo ay hindi maaring maging tapat na saksi. Kanina sa pag-aaral, narinig ko po, hindi po tayo maaring maging perfecto ang lahat ng sinasabi natin dahil tayo narito pa. Hindi tayo maaring makatulad sa Panginoong Hesus. Pero pinatutunayan ng Panginoong Hesus na tayo ang tunay na saksi. Sabi niya sa Gawa 1:8. Makikita po natin bakit sinabi dito sa Gawa 1:8 ang ganito. Makita po natin Gawa 1:8. Ay, mali. Mapansin po natin ang salita rito, bakit sinabi rito na kayo ang tapat na saksi. Basahin po natin, sabi rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, lahat ng kumilala sa Kanya, ang sabi rito, kayo ang magiging saksi ko. Saan? Sa malayong lugar. Sabi doon, sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria. Dahil naandoon ang Panginoong Hesus nung siya'y umakyat sa langit. Ngayon, narito ang Panginoon nasa kalagitnaan natin. Ang sabi ron, kung saan mayroon 2 o 3 na kakatipon, andun ako sa kalagitnaan. Ibig sabihin, narito ang Diyos. Kayo at tayo lahat ay saksi para mangaral, para sabihin sa mga tao na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay handa pang iligtas kayo sa kasalanan. Napakasarap na naging buhay natin. Napakasarap na tayo ay totoo na kumilala sa Diyos. Ito ay isang bahagi ng aklat ng Gawa. Okay, naliputan ko po yung aking ano. At ituloy po natin. Sabi yung sumunod nating pag-aaralan ay yung Hebreo uli. Andun tayo sa aklat ng Hebreo 12:1. Okay, ang sabi ron, ang atin mong pag-aaralan ay yung balakid. Ano yung balakid? Merong 3 itong, ewan ko kung ako nagkakamali. Ang balakid ay hadlang, sagabal. Alisin natin yung salitang sagabal. Medyo masyadong masakit sa tainga. Ano ba yung balakid? Hadlang? Sino ba hinahadlangan dito? Okay. Ito po ay baka sabihin ni ating kapatid na Mayra, si Kuya Godyo ay mayroon naman pinatatamaan. At totoo, hindi lang siya, pati ako. Ano yung balakid? Di ba tayo nagpo-post? Ang ating Sunday school ay alas 9. Anong oras darating? Mag-aalas 10.
Ibig sabihin, hindi pinahalagahan. Eh ako po, isa po ako ron. Dahil may nangyari po naman sa akin, hindi po ito dahilan. Sa totoo lang po, isa yan sa Balakid. Prayer meeting. 6 ng gabi o ng hapon, pero darating po mga 6:30. Tayo lahat bumabasa ron, nakapus po yun. Pero pagka birthday, nilagay doon, papalakpak. Pero yung pag-aaral, hindi mo palakpakan, hindi po ako makakarating kaya hindi ako napalakpak. Napakabigat. Ito po yung mga balakid, hadlang. Meron pa isa. Ito po ay talagang tinutukoy ko na po dito sa ating kalagitnaan. Maski doon po sa kabila na ating Mother Church. Meron namang napakaaga. Dahil nakita ko, na-attend din ako ron. Yung sa second service, merong maagang dumarating. Naalala ko, nung ako'y nagtampo, nasa pulo pa ako, isi-share ko po sa inyo. Ang aga kong darating, dahil kami ro'y tagalinis, pero umaga talaga, pero nagtampo po ako, isa sa aming mga pastor. Maaga rin akong dating, maaga rin akong sisimba, pero pagkatapos ng sermon, lalabas ako. Ayaw ko pong tanggapin yung kanyang benediction. Kaya ang tawag sa akin, simbawi. Sumisimba, hindi patapos, umuwi. Ano po yung mga balakid, hadlang? Okay, umpisa natin sa ating mga tahanan. 9:30, tapos na po ang ating Sunday School. Kinakailangan kung aatid ka ng pananambahan before 9:30, naandito ka na. Hindi po. Darating po halos matatapos na yung awitin o magsisimula na po ang sermon ng pastor, saka po darating. Anong dahilan? Sa tahanan, sa amin, di ko po pinagmamakaya. Ang dahilan doon sa amin, walang tubig ang kabuwad. Napakahirap po. Mag-i-stack po ako ng tubig, balding malaki, meron pang maliit. Pero hindi po magkasiya. Dahil umaga po yun, wala ng tubig. Ano pag umaga ang ginagawa natin? Kinakailangan maaga tayong gumising? Eh hindi po, kung darating gigising, 7:30 na. Kaya bago dumating yung susunod na wala ng tubig, magaling na lang at ako hindi sanay maghilamos lang. Pwede sa akin na isang timba lang. Alam niyo po ang dahilan. Ito ay isang balakid na nangyayari sa ating oras ng pagsamba. Ito yung hadlang. Hindi magkasabay-sabay ng paliligo. Siguro maganda kung malaking pamilya, gumawa na kayo ng swimming pool. Magsabay-sabay na lang kayo maligo. Sabay-sabay kayong aalis. Pupunta sa loob ng simbahan. Tuwan-tuwa ang Panginoon. Tuwan-tuwa. Guro, paglaki ng ating simbahan, lalagay tayo ng swimming pool sa itaas. Para tayo sabay-sabay nasisimba sa Panginoon. Biro-biro. Pero ang totoo po nito, ang nais ng Diyos ay tama sa oras, naglagay ka ng oras eh. Alas 9, alas 10. Pag napahaba ang sermon ng pastor, nakakainip naman.
oras na ng tanghalian, kaya pala ganun, hindi pa nagsasaing bago umalis. Si Mrs. kahit kapipilay-pilay, ganun yun. O nyong, oras na. Alam mo, sa totoo lang, kung ako'y magsaing ng madaling araw pagka kami aalis, alas 12 ng gabi. Yung aming rice cooker, hindi ko alam kung sira ba. Pero bakit, pag oras ng tanghalian namin, alas 12, okay lang, wala, hindi sunog. Yung magaling pa yung rice cooker, nakikisama sa amin. Pero tayo hindi nakikisama sa Panginoon. Kulang na kulang ang ating pakikisama. Ito yung balakid. Ito yung hadlang. Minsan, tatawag ang nobya, hindi ako makaka-attend. Bakit, darling? Wala akong damit. Hindi planchado. Si Onyong, hindi planchado damit. Hindi na ako nagpa-plancha. Minsan nga, nagplancha ako ng aking uniforme, nasunog po yung ganire. Galit na galit yung misis ko. Pwede po naman pala hindi planchahin eh. Basta tama sa oras ang ating gagawin. Okay. Siguro, nasabi ko kanina ay baka ako hindi tumagal ng isang oras. Pero naalala ko nung kami-kami po lang, nasa ilalim, wala pa lupa pa ito. Meron kaming speaker, si Pastor Benny, naalala ko. Alam mo naman si Pastor Benny, short time ang ano yan eh. Ang pagsasalta niya, napakaiksi. Bihirang abuti ng kalahating oras. Ay, speaker namin, 15 minutes, may dumating kami bisita. Tapos, sabi ng bisita namin, tapos na po ba? Ito po rin yung sumisimba. Mananampalataya rin siya. Tama-tama ang ginawa niya. Pagtinting niya, tapos na. Ito ang nakakalungkot. Nakakalungkot sa mga mananampalataya. Okay, ano pa yung isa na ating pag-aaralan? Kumakapit sa atin. Ano ba yung kumakapit sa atin? Okay, halimbawa, mataas na yung katungkulan nyo sa opisina, sa pabrika, sa taas, lahat, mataas na yung kalagayan ninyo. Mataas na sa loob ng iglesia. Pero sabi rito, kasalanang kumakapit sa atin. Ano? Kasalanang kumakapit sa atin. O, sabi, wala naman ako nagagawang kasalanan. Siguro sasabihin yung ganun. Hindi na ako nagagalit sa anak ko kahit ayaw gumising ng maaga. Mabait na po ako sa aking mga anak. Yung pala yung kumakapit sa kasalanan sa mga malalaking tao, ito ay makikita natin sa aklat ng ikalawang Samuel. Ito po ay si David. Oh, ayaw lumipat ang aking doon si David, alam po, palibhasa siya ay hari. Palibhasa siya po ay hari. Mapagtagumpay siya. Dahil napakatapang siya. Siya ngayon ay isang araw, magpapahinga siguro siya, o umakyat niya sa itaas, at siya ay nakakita ng hindi kaaya-aya sa paningin ni Haring David. Ayaw po lumipat ng aking Bible.
Sabi po ron, ayun, sabi ron, babasahin ko. Isang hapon, pagkakising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. O, pwede, maluang yung palasyo, yung itaas, kaya siya naglakad-lakad. Sabi ron, mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino yon at sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliamot, asawa ni Urias, na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba nooy katatapos lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Ito po yung malaking problema sa isang nagtatagumpay. Isang nagtatagumpay. Ang kasalanan ay kumakapit sa kanya. Ito, habang pinapanalangin kangina ng ating elder, ang ating senador, dapat nating ipanalangin. Dahil napakasakit. Born again? Pastor? Tayo nagpapatawag, tayo na born again. Pinapanood ko sa TV na ando ng picture ni Estrada at ni Villanueva, binabato ng itlog. Alam po ninyo, nung Miyerkules, pag-aaral namin, nung Miyerkules po ito, ang sabi ko, kung merong isang basket na kamatis na napakaganda, ang isa ay bulok, hawa-hawa na po ito. Nakakalungkot po. Si Haring David na totoong nagtatagumpay, meron pa palang kasalanan kumakapit sa kanya. Ito yung kasalanan na hindi niya mabitaw-bitawan. Siya na lingkod ng Diyos, na kinilala ng hari. Siya ay mapagtagumpay. Pero ano nangyari? Dahil sa kasalanan kumakapit sa kanya, siya ay nabigo, nagkasala. Pero salamat sa Panginoon, merong propeta na si Propeta Nathan. At ito ay, siya ay pinaliwanag yung kanyang ginawa. At sinabi na siya yung kumuha ng hindi niya pag-aari. Nakakalungkot, pero si Haring David ay nagsisi pagkatapos na mapaliwanagan. Ang ating pastor ng JIL, si Villanueva, salamat mayroong nananalangin. Ang pinakamaganda nito, kung totoo, aminin niya. Kung totoo, magpakumbaba siya sa Panginoon at ikumpis niya sa lahat. Andun yung kapatawaran na magagamit siya na patuloy ng Panginoon. Mayroon pang isa rito, si Jonas. Lipat po natin kay Jonas. Chapter 1, verse 2 and 3. Ito po ay si Jonas ay kinausap ng Diyos para siya mangaral doon sa isang lugar na yon. Pero palibasa siya ay takot, sumunod. Yun ang kasalanan niya. May takot. Sabi ron, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Ito po ay inutusan
si Jonas. Sabi doon, sa halip na sumunod, ipinasihan ni Jonas, natakasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Jopa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungo sa Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Alam po ninyo, mayroong pagkakataon na ang bawat isa sa atin ay inuutusan. Hindi lang si Jonas, hindi lang lalaki, hindi lang babae. Pero kung tayo rito ang uutusan siguro, hindi tayo makasakay ng barko, walang pamasahe. Si mayroon, nakatago. Sa pag-aakala niya na makakalayo siya sa Panginoon, ginawa nga talaga niya, nagtago. Palibhasa, ang kasalanan ay patuloy na kumakapit sa kanya. Kinakailangan ng kasalanan ito ay maalis. Kinakailangan ang kasalanan ito ay aminin ng bawat mananampalataya. Meron po kung ginawa rito sumunod. Hindi natin pahabain kay Jonas. Alam po natin ang istorya kay Jonas. Meron pong sinulat. Ako nakalagay doon. A, B, C. Ang ibig sabihin ng A, ito po, English na naman yata ito. Admit. B, believe. C, confess. Ano po yung sinabi admit? Ang sabi doon sa aklat ng Efeso 5:21, ayan na po, admit. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Pag sinabing isa't isa, sino-sino po ba yun? Tayo yun. Pasakop tayo sa isa't isa bilang tanda ng iyong paggalang kay Kristo. Kanina binabanggit tayo ay bahagi ng katawan ng iglesia o ng Panginoon. Meron tayong gawain na kani-kanya. Kaya sabi, pasakop. Kapag lagi sinasabi ni Pastor Padua na tayo ay magtulungan, ito po yun, magtulungan, pasakop. Nakita ko po ito ng aking nakikinig ako ng isang mensahe na hirap po ako, English ng English, pero ito ang nakita ko roon na bigla akong tinandaan. Sabi niya, A, B, C. Dali-dali ko sinulat to. Sabi niya, admit. Naku, sabi ko, ano kaya naman yun, Tagalog. Hinanap ko. Nakita ko po ito sa aklat ng Efeso. At sa Miyerkules, ito po ang ating pag-aaralan. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Okay. Yung pangalawa po, believe. Sabi ko buklat ng Bible. Ano kaya itong believe? Sabi ko, nagkataon na doon, ano ba yung believe? Lolo, mahirap paliwanag yan. Hindi ba yung believe ay maniwala? Oo. Ang believe ay kinakailangan manampalataya? Ay, hindi makasagot yung bata. Oo. Sa ganyan lang. Nananangan sa sasabihin ko. Sabi ko,
Ang believe ay parang mali ang hindi tumutuyo. Ang pilagay ko roon ay ang gawa 16:31. Hindi po yun, magkamali po yata sila. Ayaw, sumunod tong aking Gawa 16:31. Naalala nyo nung nakabilanggo si Apostol Pablo. At habang siya nananalangin, nagiba yung kanyang kulungan. Natakot yung bantay bilanggo. Sabi doon, akala nung bantay bilanggo ay tumakas sila. Sabi, wag, dahil magpapakamatay yung bantay bilanggo. Huwag mong gawin yan. Narito pa kami. Sabi, nung bantay bilanggo, ano ang dapat naming gawin para kami ay maligtas? Ang iniisip niya kung paano siya maililigtas doon sa kanyang mga pinuno. Pero ang sagot ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka. Anong sumunod? Pati ang iyong sambahayan. Kapag ikay naniwala, kapag ikay nanampalataya, at ipinahayag mo ang Panginoong Hesus, pati ang iyong sambahayan ay maliligtas. Ito po ang totoo. Okay, sabi po doon sa huli, confess. Kanino po tayo magko-confess? Bakit tayo magko-confess? Nakapagpasakop na tayo, nanampalataya na tayo, pero magko-confess pa tayo. Sabi doon sa unang Juan 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ano yun? Gusto ko lang magkaroon tayo ng idea. Admit, believe, confess. Bakit magko-confess? Dahil ang ating puso ay punong-puno ng karumihan. Kahit tayo ay lagi ng nananalangin, dumudulog sa Panginoon, pagkalipas noon, meron tayong nagagawang pagkakamali. Kaya lagi tayong mag-confess sa Panginoon. Sabi nung isang nakinig ako kaninang umaga, sabi niya, paggising mo sa umaga, magpasalamat ka agad sa Panginoon, ikaw ay malakas, makakapaghanap buhay ka. Paggising mo, manalangin ka. Ito yung napakahalaga sa atin. Laging ipahayag natin. Kung babalikan lang lagi natin yung ating pinag-aralan, tayo ay maging tapat na saksi. Tayo ay alisin natin yung balakid. Alisin din natin yung kasalanang kumakapit sa atin. At narito na po yung 3 sunod-sunod na sinasabi ron. Magpasakop po tayo. Magpasakop. Maniwala, manampalataya para ang ating mga kapatid, ang ating sambayan ay maligtas. At sa huli, mag-confess. Ano laging confess? Panginoon, patawarin po ako. Nagkukulang pa po ako. Nagkukulang pa po ako. Ito po ang nawawala sa atin, yung pagkukulang. Purihin natin ng Diyos.
Sa maiksi na ating pag-aaral, di ko alam kung kayo nakakalahating oras na o isang oras na. Purihin natin ang Diyos at tatapusin po natin to. Sabi ro na nung aking ang buhay natin ay ganito. Nais ko pong manalangin bago ako bumaba. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Binuksan mo muli ang aming isip. Binuksan mo po muli ang aming puso para lagi kaming magtapat sa iyo. Lagi kaming magpasakop. Lagi kaming ipahayag ang aming kasalanan. Nang sa gayon dakilang Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakahiwalay, minsan mayroong balakid na sa aming puso. Panginoon, alisin mo po ito. Wala po kaming magagawa kung kami ay hindi kakapit sa iyo. At sa aming pagkapit sa iyo, kapitan mo po kami, Panginoon, para kami ay magtagumpay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng aming pinasalamatan. Amen. Amen. Tayo po yung sa Panginoon. O Diyos, sa'yo'n lahat ng pagsamba. Ang pinakamainom kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihandog ko, di ba sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito ay di pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Ano pa bang maihandog ko, di ba sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito ay di pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito ay di pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito ay di pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
nagpapasalamat sa umagang ito, sa iyong kabutihan sa bawat sa amin, at sa iyong patuloy na pag-iingat. Salamat nga po sa mga ikaw at sa mga offering na ito. Gamitin niyo nga po ito, Panginoong Diyos, upang sa ikalalago ng iyong mga gawain sa loob at labas ng iglesyang ito. Patuloy niyo nga pong pagpalain ng lahat ng mga anak mo upang sa gayon, Panginoon, ay patuloy po kaming makapagbigay sa iyo ng buong puso, ng buong isip at lakas, Panginoon. Sabi nga niyo po sa unang Korinto ay inyo nga pong minamahal ang you love the cheerful givers, O Lord Jesus. Salamat po. We thank you, Father God, and we bring you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Wala yung ikaw mag-a-announce. Ayan. Hindi po ako. Glory to God po for 18 years po ng CBCC Banay-Banay. Ayan po, dahil po second Sunday na po tayo ng September, ilang Sundays na lang po ang dadating, almost 4 or 5 Sundays po for our preparation ng ating anniversary. And also in line po ng ating anniversary ay we encourage everyone po to order na po ng mga t-shirts po. Ang mga hahabol po ay until today lang daw po. So mga nagna-nice po na mag-order po ng t-shirts, please coordinate lang po sa ating pong group chat po, through messenger po. Doon po natin makikita lahat po yung mga sizes po. And from multimedia team, pwede po natin ipakita yung t-shirt. Ayan po. So may mga sizes po for kids, adults, extra small hanggang 4XL po. Ay nandiyan natin po yung mga prices po at magsabi lamang po sa GC po natin for messenger and also si Sir Norvin Arzales po. Para po sa mga habol sa t-shirt. Until today lang daw po. Yung sa t-shirt po. And also for finalization po, ang ating pong anniversary for promotional po is on October 19 po at 2 o'clock po ng hapon. Ayan po. Yan po. Nawa po ang bawat isa po na nandito ay makasama po natin sa anniversary, especially po ay makapag-invite po tayo ng mga families, friends po natin for our upcoming anniversary. And also, kasama din po sa ating pagpapatuloy po ng anong mga schedules po every Sunday po ang Adult and Youth Sunday School. From 9 o'clock to 9:30, magkasabay po yan ng Adult and Youth Sunday School. And Sunday School Kids naman po ay nagsisimula ng 9:30 in the morning. And Sunday Worship Service proper po, simultaneous live po. Kasabay din po sa FB Live, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. And every Wednesday naman po, meron po tayong prayer meeting na ginagawa dito din po at 6 o'clock p.m. onwards po. Ayan po, so kung wala na po tayong mga announcements, mga other announcements po. And also, before I forget po yung mga updates po natin sa ating pong mga personal information sheet po, sa ating pong membership records po ay kung gusto po natin or kung nahihirapan po tayo mag-fill out online ay pwede po tayo makahingi ng hard copy. Nandiyan po sa mga elders po for Elder Roman and Elder Yaki Mendoza. So kung nag-nice po tayo na i-update po yung ating mga records such as address and also yung mga
mga contacts po natin. And also, just a disclaimer po ay ang Kabuya Bible Christian Church Baniban ay sumusunod sa Republic Act number 10173 for Data Privacy Act na naglalayon po na ang mga information po natin ay dito naman po sa loob ng ating panambahan at ensure po natin na nagagamit po sa wasto at sa tama. Ayun po, so kung wala na po, ay kapag lang tinatawagan po si Elder Roman Pascual. Amen. Salamat po. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ko ni Kulakar na isa po yan sa nga ay nagbigay din sa atin ng talent niya. Pagdating doon sa ating pong multimedia, siya po yung patuloy na nagbibigay ng training dyan sa ating pong mga multimedia. At siya lang nagsitin sa akin doon sa yung mensahe, yung sabi nga ay yung balakid, yung time po, yung oras. Isa sa pinakamahirap talaga, yung time, ay balakid. Sabi nga, mas masarap doon sa higaan sa tumayo, mas masarap minsan mamasyal kaysa mas ito po, napakaganda po ng mensahe na pinapaalalahanan po tayo muli. Sabi nga yan, alila doon, mga schedule po natin yung mga oras. Once a week lang po yung oras na yan, sana ay paglaanan po talaga natin. Intentionally po. Hindi po intentional yung gagawin po natin, hindi po yung mangyayari sa buhay po natin. Kailangan intentional. Kapag gabi pa lang, ay inaano mo na. I-prepare mo na lahat yung ating kailangan kinabukasan. I-plot mo na rin sa isip mo na pagdating ng umaga magkakapi na ako. Mag-uumagahan na ako, hindi ako mag-uumagahan sa church. Hindi ako magkakapi sa church. Dito para nakaprepare na lahat. Tapos, regarding po doon sa ating anniversary, meron po tayong nabubuing mga committees. Ito po yung bili ni Pastor. Andyan yung yung sa committees sa document. Yung ating committees. Kailangan daw natin ipiliin yun, tingnan kung sino po. Sabi nga ay tayo po isang katawan. Magtulong-tulong po tayo sa darating na anniversary ng ating church. Ay magkaroon po tayong muli ng ating pagtutulong-tulong sa gawain ng ating anniversary. Alam ko nasa desktop po yan dun sa committee. Ipopost lang po natin, tapos tignan natin. Tapos kung saan po tayo, si Godwin. Diba nakita mo din ba? Pasuyo nga muna Godwin. Sakit lang naman yan. At medyo maaga pa naman. Meron pa tayo. Ano yan? 14 minutes. Yan. Parang kasama rin niya sa balaki doon. Yung naiinip tayo. Pag humaba. Diba? Sakit lang po ng konti. Tignan lang po natin to para mailagay lang po natin yung mga ano. Yan. Sana po napunta. Yan, meron na. Tignan sa folder, nakalagay po doon ay committees. Okay na? Yun. Thank you sa ating mga multimedia. Yan. Yan po. Yan po yung ating committee. Yung una po ay doon sa parking and physical preparation. Ang ating po ano dyan ay si Elder, no? Elder Yaki. Ang ating po ano dyan. Maglilid po niyan. Sa Committee on Program and Invitation, yan po ay si Lord Belin. Sa Committee on Food and Preparation, yan po si Sister Net. Sa Committee sa Lights and Sound, ang pong lingkod. Sa Reception Committee, si Ira. Kasama rin yata si Ira sa, asan yung ano dyan? Physical. Physical pa ba?
Sa stage, to sa stage andyan. Ayun, sa Committees on Stage of Preparation and Program. Ayan. Sister Ira. Tapos ang Oversight Committee, lahat po tayo dyan. Kaya po, lalagyan po natin yan. Sino po yung member na pwede po? Tulad po doon sa ating po, medyo wala naman po masyado sa park at wala po tayong pero mag-iimbita yata tayo ng bisita. Yan, sa physical preparation po yan, yung ating pong parking at saka yung dito sa atin, sa church, yung pag-asikaso. Program invitation, meron na. Lord Pelin and MD, sino pong gustong sumama pa doon? Committee on Food Preparation. Sino-sino po sila? Alam ko po, yung ano yan eh. Member niya, si Nanay Cleo, Nanay Lita, at si Nina. Yan ang mga member po niya. Ano po? Sino pa po ba kasama doon? Dati si Elder Elia lang alam po nag-overseer yan. Taga-buha. Ano yan? Sino kasama sa mga Tama. Panote yung mga sa Light on Sounds. Si Robert, kasama niya. Sila FD, ako. Tapos, sa Reception Committee, sino ba? Si Karen. Yan, si Karen. Sino pa? Sino? Meron pa? Si Sister Aileen. Isa sa kasama. Meron pa? Sa mga kabataan, wala pa kayong ano. Sige, po. Kailan na Godwin po. Si Godwin dito sa committee. Yan. O gusto nyo lahat kayo sa hugasin. Yan. Tama. Mas maganda, di ba? Mas maganda yun. Lahat ng youth, aside sa aftercare. Pagkatapos ng natin, lahat ng youth, doon po tayo sa likod ng kusina. Kusina po tayo. Committee on Stage and Preparation and Program. CMD ang lead niyan. Kasi yung gusto sumama. Si Elder. Yan. Tapos yung Oversight Committee kami naman, mga elders po yan. Okay? Kasi kung meron po kayo gustong samahan po dyan, ay mag-approach lang po kayo sa aming mga elders para tulong-tulong po tayo para po dyan sa ating po anniversary. Okay po? Yan. Kung wala na po, meron ka pa? Wala na. Yun lang po, at purihin po ang Panginoon, kahit po ay tumayo lahat, kaya po si Tatay. Kayo po, kaya po. Bilis. Tatay. Maraming po salamat, Panginoon. Naway naabot namin ang mataas na paglilingkod sa inyo ngayong umaga. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng sa Kristo na ating Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.
purihin ka. Lahat talaga. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Wala ka ay di makontento. Suka sa'yo, sagat-sagat ang kasiyahan. Tuloy ang nadarama ko. Hallelujah! Ang pinalatahanan ko, ang hinahanap ng puso ko, ay bigyahan di kayang sabihin. Sa'yo ko lahat talaga, ako'y bahala na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Wala ka ay di makontento. Sobra-sobra sa'yo, sagot-sagat ang kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Wala ka ay di makontento. Sobra-sobra sa'yo, sagot-sagat ang kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Sa mga iwan ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Wala ka ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagat-sagat